Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Patuloy tayo nagdarasal upang makamit ang kapayapaan sa buong bansa. Hinihingi natin sa mahal na Birheng Maria, nagabayan tayo sa Misa de Galium ito. At upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misa, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa luma'y kapayapaan, sa mga taong nilulupa niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, nagbabanyay ka namin, nasasilabatan ka namin. Dahil
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkalob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan na Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abang mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, si yayaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay, sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Ang lahat po ay magstayo. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigilak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zakaria sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipangalan sa kanya." Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan." At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat sa kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoon Jesucristo. Manatili po tayong nakatayo, tayo'y mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang pagbebendisyon ng aklat na mabuting balita. Ang lahat po'y magsiupo. Congratulations sa mga nagsisimba araw-araw. Tayo ay nasa ikawalong araw na ng Misa de Gallo. Pwede bang malaman sino ang perfect attendance ng 8 days? Pakitaas. Oh, palakpakan nyo, magagaling kayo. Kung nagpapasalamat kay Father Oka sa mga kaparian na naglilingkod sa inyo at sa mga barangay sa patuloy na pagbabahagi ng paghahanda para sa Pasko. At alam na natin ang diwa ng Simbang Gabi o Misa de Gallo sapagkat pinaliwanag ng mga pari natin ang paksa o theme, Pilgrims of Hope. Ano nga ang paksa sa buong Simbang Gabi? Parang tulog pa Father Oka ang mga kausap ko ngayon. Parang hindi nakikinig sa akin. Ang paksa, uulitin ko sa mga may tainga, ng Simbang Gabi ay ang paksa o diwa o theme para susunod na taon, Pilgrims of Hope. Ano po yon? Okay, good morning. Good morning po. Gising na ang lahat. Tamang-tama lamang Ebanghelyo, sapagkat ang Ebanghelyo tinutukoy din ang ikawalong araw
Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. At bukas ay ikasyam na araw na. Ang ibig sabihin, nagnobinaryo kayo. Kaya iyan ang ibig sabihin, simbang gabi sa loob ng 9 days. Kung nagdarasal kayo ng 9 na gabi o araw sa mga santo, ang tawag diyan nobinaryo. Kung kaya't ako'y nagpasalamat sa inyo sa umpisa sapagkat nagdasal tayo. At nagdasal tayo sa isang biyaya ng kapayapaan para sa ating bansa at sa buong mundo. Nagdasal kayo para sa biyayang ibig niyong tanggapin. Ang tawag diyan, aginaldo. Ano ang regalo na ibig ninyong matanggap sa loob ng 9 na araw na ito? Ang Ebanghelyo ay katapusan ng tinatawag natin parusa kay Zacarias. Alam ninyo, nung ibinalita ng anghel na si Zacarias ay magiging tatay na at si Elizabeth na baog ay magiging nanay na, hindi siya naniwala. Kalokohan ito. Anong ginawa sa kanya ng anghel? Hindi siya nakapagsalita. Kung ganoon, sa loob ng 9 na buwan, 9 na buwan na si Juan ay nasa sinapupunan ni Elizabeth. 9 na buwan na hindi makapagsalita si Zacarias. Magtatanong tayo, siya ba, si Zacarias ba, pinarusahan ng Diyos? Sasabihin ng lahat, oo, sapagkat dati-rati nakakapagsasalita siya, ngayon hindi na nakapagsasalita. Bakit kaya hindi nakapagsalita si Zacarias sa loob ng 9 na buwan? Kung tutuusin, isang parusa. Ngunit sa katotohanan, ito ay blessing upang si Zacarias ay manahimik. Diba? Nanahimik tayo. Tinitingnan niyo ang mukha ko kung anong susunod na salita ko. Iyan ang tama. Sapagkat ibig iparating ng Diyos ng pananahimik ay isang biyaya. Sa loob ng 9 na araw, 9 na buwan, hinayaan ng Diyos si Zacarias, pagnilay-nilayan mo, pag-isipan mo ang biyayang tatanggapin mo, huwag lang tinatanggap. Kung kaya't ito ang dahilan, mga kapatid, na nung nagkagulo ang mga kamag-anak, ang kapitbahay ni Zacarias at Elizabeth. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi. Tanungin mo ang asawa kong hinagkakapagsalita. Ano ang sagot ng Ebanghelyo? Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit, wala isa sa inyong mga kamag-anak ang ganyang pangalan, wika nila. Sa loob ng 9 na buwan, napagnilayan niya sa pananahimik. Kung kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa bata. Hindi siya makapagsalita, ngunit humingi siya ng masusulatan. Sumulat siya, Juan, at namangha ang lahat. Pagdakay, nakapagsalita na siya at nagpuri sa Diyos. Ang mga tao naman,
Pakinggan niyo ang good news. Nung marinig nila ang unang tinig ni Zacarias, anong sinasabi ng Ebanghelyo? Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat napag-usap-usapan nila sa buong kabuluran. Pinag-isip-isipan nilang lahat at nagtatanong, magiging ano kaya ang batang ito? Pinag-isip-isipan. Mga kapatid, ang ibig ipahuwatig sa atin ngayon sa ikawalong araw na ito ng Misa de Gallio, ang kahalagahan ng pananahimik sa tao. Sapagkat ngayon tila'y ang pananahimik hindi na kailangan. Mga kabataan, kayo sa choir, marami sa inyo na hindi na marunong manahimik. Ilan sa mga kabataan naka-earphone palagi, nag-aantay na lamang at kung may katahimikan, natatakot. Yan ang kabataan natin. They're afraid of silence. Kung kaya't palaging malakas ang sound system, palaging naka-earphone, palaging nag-aantay ng ingay. Ngunit ang Ebanghelyo ay napakahalaga sa atin. Umaga pa lamang, maraming mag-asawang ang iingay na, nag-aaway na, pananahimik. Sapagkat nagpapasalamat tayo sa Diyos tulad ng narinig natin sa Ebanghelyo. Alam nyo, kung minsan maraming taong madaldal, wala naman laman ang utak. Pagmasdan nyo, daldal ng daldal ng daldal, kung minsan hindi alam ang sinasabi at ang kahulugan ng sinasabi ngayon. Yan ang kabataan ngayon. Ang presentation, ang bibilis. Ngunit, PowerPoint. Nag-attend ako ng isang convention. Isang kabataan ang presentor. Believe na believe ang mga tao. Sandali lang. Manahimik tayo sapagkat ang bilis ng presentation, may problema tayo kung tatanggapin lang magagandang presentation. Ngunit, pag walang pagninilay, ang tawag diyan ni Santo Papa, discernment. Tulad ng narinig natin sa Ebanghelyo, pinag-isip-isipan nila. Ngayon, hindi na ginagamit ang isip sapagkat may AI na. May Google na. Nung panahon, pupunta ka sa library upang manahimik at magbasa. Ngayon, sa mga klase, sa mga universidad, ang paggagawa ng dissertation o thesis, copyright na, hinag-iisip at nananahimik. Mahalaga mga kapatid ang pananahimik sapagkat bahagi pa ng biyaya ng Diyos ang pananahimik upang tingnan ang ginagawa ng Diyos. Silent night, holy night, tahimik. Ngunit napakahalaga sa atin ang kahulugan ng unang Pasko, tahimik. Maging resolution sa natin ng mga nakikinig sa akin sa radio o sa Facebook. Kayo nandito sa Padre Pio. Mahalaga ang isang taong nagninilay, nananahimik, sapagkat pag hindi nananahimik, you are a clanging cymbal na walang laman ang sinasabi. Kailangan natin ang tao na may laman, kahulugan, malalim na pinag-iisipan kung tayo nag-uusap. Hindi lang bunganga ng bunganga. Kung minsan ang chismis, yan. Sapagkat hindi alam kung saan galing ang nabasa sa text. Hinag-isip. Lahat na lumabas sa text, totoo na. Hindi. Pagnilayan. Ito ba ay paninira? Ito ba ay totoo? Pag walang pananahimik, walang biyayang tulad ng narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Resolution para sa bagong taon.
matuto tayo uli na manahimik. Ang pananahimik ay itinuro sa atin ngayon ng Ebanghelyo sa 8 araw na ito. Kahit na kayo ay dating madaldal, learn to love silence. Kagagaling ko lang sa 5 araw, kasama ko si Father Eugene. Father Eugene, nandito ka. Nagkamino kami. Iba si Father Eugene. Kamino sa Espanya. 5 araw. Ang bawat araw, 20 kilometers. Ang bawat araw, 8 hours walking. Napagtanto ko na habang naglalakbay ako, naglalakad, ang sarap tingnan ang buhay sapagat nananahimik ka, inaamoy ang magandang simoy ng kapaligiran. Magandang tingnan ang mga nakikita mo sa pananahimik lamang sapagat yung mata mo, yung tainga mo ay buhay na buhay. Learn to listen. You listen to the chirping of the birds today. Kung minsan hindi na naririnig yun, magandang makarinig pa ng mga huni ng ibon. Ibig sabihin, ang ecology natin dito sa Padre Pio, healthy pa. Pag wala ka ng marinig na ibon, polluted na ang lugar mo. Learn to listen. And when you listen, you see the beauty of life. Yan ang baon natin sa araw na ito. Ang buhay napakaganda pag mananahimik ka to appreciate the gift of God. Batiin ko kayo ng Merry Christmas. Ang inyong Arsobispo nagpapasalamat sa inyo at nagbabati ng advance Merry Christmas. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya. Ang lahat po'y magstayo. Mga kapatid, nalalapit na ang panahong sumasa atin na ang Mesiyas. Buong kababaang loob tayong dumadalangin sa Diyos at Ama ng ating tagapagligtas, ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang magabayan ng mga hinirang na namuno sa simbahang katolika ang mga mananampalataya na matarok ang kalooban at aral ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaan ang maghari nawa sa daigdig at magsilbi itong patag na daan sa pagdating ng Mesiyas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagkalinga at awa ng Diyos ay ganap na makatagpo ng mga taong namumuhay sa karukhaan at may iba't ibang uri ng pangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang maging kasangkapan ng Diyos ang mga angkan sa ating pamayanan, na madala natin si Kristo sa ating paglilingkod sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, maging marapat nawa kami sa paghahanda ng aming sarili na maging tuluyan ng darating na tagapagligtas sa tulong ng iyong mga biyaya at sa naging pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, bukod mong pinagpala sa maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatayang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas, na magbabalik sa wakas, at magbabalik sa wakas, upang siya ay mahayag sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sumahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang laman dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na mapapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ialya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Ang iyong kakarihan at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagkomunyon natin, ang ibig sabihin ng Amen, naniniwala ako, I believe, tinatanggap ko si Jesus. Kung kaya't matapos tayong mangunyon, huwag na tayong magge-genuflect dito, sapagkat nasa iyo na si Jesus. Tahimik, silence, babalik ka sa upuan upang magpasalamat. O kaya hindi na tayo magbabaw dito, sapagkat nasa iyo na si Jesus. Ang ibig sabihin niyan, tinanggap mo na si Jesus. So, tahimik, babalik ka at magdarasal ng pasasalamat sa Diyos na siya ay tinanggap mo.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Just we heaven on high, sweetly singing on the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Shepherds, by this jubilee, while your joyous strains flow on, what the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Ang lahat po ay magstayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak na ngayon aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi rin po ng ating nagpapatuloy na fundraising project para sa isang natatanging pagdiriwang ngayong darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirts at coffee mug sa ating mga store outlets.
Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. Mga kapiyo, sa diwa po ng kagalakan sa darating na Kapaskuhan, makikita nyo sa ating screen ang hanay ng mga banal na misa ngayong mga susunod na araw. Mangyari pong magabayan kayo ng mga ito na matutunghayan din sa ating Facebook page. Tayo po'y sama-samang magdadasal at magninilay sa dakilang pagdating ng ating manunubos. At ngayon pong araw na ito, ika-23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. May mga healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis. Una ay ngayong alas 9 ng umaga, pangungunahan ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera, ang Arsobispo ng Lipa. At meron din pong isa mamayang alas 5 ng hapon. Ang inyong mga may sakit at kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang atin pong sunod na misa, mamayang alas 7 ng umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gising na kayo. Tayo po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na patuloy na nagsasakripisyong gumising ng maaga para makasama sa pagdiriwang ng banal na misa. Sa ngalan po ng mga paring naglilingkod sa Pambansang Dambana, Father Ian, Father Jesse, maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na nakikilahok sa ating banal na pagdiriwang at sa ating mga naglilingkod sa altar, sa ating barangay sponsors ngayong umagang ito, kasama po ng ating pasasalamat, ang pasasalamat sa mga naghandog ng banal na misa ngayong umagang ito. At ang mga paring nakasama natin ngayong umaga, Father Mike ng Rogationist and Father Renz ng Diocese ng Butuan. At ang ating kasalukuyang rektor ng St. Francis de Sales Minor Seminary, Father Eugene Hetsanova. Taus-puso po ang ating pasasalamat sa pagdalaw at pangunguna sa banal na pagdiriwang ngayong umagang ito sa ikawalong araw ng Simbang Gabi. Sa ama ng Archdiocese, palakpakan po natin Archbishop Gilbert A. Garcera. Maraming pong salamat. Ang lahat po'y magstayo. Sumainyo ang Panginoon At sumain nyo rin. at pagpalaing kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sasagawa po natin ang pagbabasbas ng mga religious articles. Inyong hahawakan ng inyong mga nais pabasbasan. Isipin po ang mga taong nais nyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Diyos, Ikaw ay nagkaloob ng biyaya at pagpapala. Basbasan ang mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundles na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Isusunod po natin ang pagdarasal ng pang-umagang panalangin at pagninilay sa banal na misteryo ng Santo Rosario. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Muli po, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio.